Lalaki himalang nakaligtas mula sa tuklaw ng pinakamakamandag na ahas, pag-atake ng isang nanggagalaiting oso at pagsakmal ng isang dambuhalang pating, kilalanin siya at ang kanyang nakakabilib na kwento at mamangha sa kanyang katapangan na ipinakita sa pagharap sa napakaraming pagsubok ng buhay. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan ay siguraduhin mo nang nakapag-subscribe ka na at naklik mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga nakaka-excite at nakakabilib pang kwento na ilalabas ko sa mga susunod pang araw. Dylan McWilliams, 20 taong gulang na nakatira sa Grand Junction sa Western Colorado at isang outdoor enthusiast na mahilig sa thrill at adventure. Ang ilan sa kanyang mga naging hobby ay mag-hiking, camping at mag-travel. Naging pangkaraniwan na sa kanya ang pabalik-balik na pagpunta sa Amerika at Canada. At dahil na din sa kanyang personalidad na may pagka-adventurous ay naging daan din ito para malinya naman ang kanyang trabaho dito. At ito ay isang survival training instructor. Di na ito nakapagtataka sapagkat namana niya ang ganitong propesyon mula naman sa kanyang lolo na isa ding survival training instructor. Siya ang nagsilbing guro at naging gabay niya sa buhay. Ang ilan nga sa kanyang mga natutunan ay kung paano dumiskarte at mabuhay sa kagubatan, kung paano mapoprotektahan ang sarili mula naman sa mababangis na hayop at insekto, at marami pang survival techniques. Kaya simula noon ay mas lalo pa siyang napamahal at nagkaroon ng interes sa mga outdoor activities. Subalit ang kanyang minahal na hobby at napiling propesyon ay may kaakibat palang panganib at may kakambal palang kamalasan na ihahatid sa kanya. Noong September 2015 ay una siyang sinubok sa Utah ang kanyang lugar at destinasyon na pinuntahan, partikular na sa Moab. Ito ay para mag-hiking kasama ang kanyang mga kaibigan. Magandang tinakbo ng kanilang paglalakbay at masasabing isang normal lang na araw para sa lahat. Sa mga unang kilometro ng kanilang paglalakad ay makikita kung gaano kaganda ang kapaligiran. Nagtataas ang mga puno, sumasayaw ang mga halaman at mabatong daanan. Subalit nang patakip silim na habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakad sa isang masungim na gubat ay may nakita si McWilliams sa daanan na para bang halaman at tinakala niya lamang na isa itong ligaw na cactus. Walang atubili ay agad niya itong sinipa. Subalit laking gulat niya nang bigla na lamang siyang tinuklaw nito. Nang makita niya ito ng malapitan ay nasindak siya sapagkat isa pala itong makamandag na ahas, ang rattlesnake. Dali-daling kumaripas ang ahas pagkatapos ng matuklaw siya. Agad si McWilliams napatigil at tiningnan ang kanyang naging tama. Napansin ito ng kanyang mga kaibigan at agad naman siyang sinakluluhan at nagplano kung paano dadalhin sa pinakamalapit na ospital. Pero siya na ang tumanggi na wag na lang nadalhin dahil hindi naman daw sobrang dami ng lason na nakapasok sa kanyang katawan o tinatawag lang nilang dry bite. And speaking of dry bite, isa itong kagat ng makamandag na linalang na kung saan konti o walang lason ang pinakawalan. Balik tayo kay McWilliams. Makalipas ang ilang oras nung makagat siya ng ahas ay nagsimula na siyang makaramdam ng panghihina at nag-uumpisa na rin siyang lagnatin. Nakiusap si McWilliams sa kanyang mga kaibigan na dalhin na lamang siya sa kanilang bahay para makapagpahinga. At inabot nga ang kanyang lagnat ng ilang araw bago mawala. Naging maswerte pa rin si McWilliams na maituturing sapagkat walang gaanong lason ang pinakawalan ng makamandag na ahas. Makalipas ang 2 taon ng kanyang buwis buhay na sinapit sa ahas ay muli na naman siyang sinubok ng panahon at this time sa isang mabangis na oso naman. July 2017, summer sa kanyang hometown sa Colorado, nagkaroon sila ng camping trip kasama ang kanyang mga barkada at ilan niya pang estudyante. Sila ay pumunta sa isang kagubatan na may ilang kilometro lamang ang layo sa kanilang komunidad. Sa kanilang paglalakad ay nadaanan nila ang ilang sapa at matataas na burol. Pagkalipas ng ilang oras na lakaran ay naabot din nila ang camping site. Doon nagsimulang magturo si McWilliams ng ilang wilderness survival techniques sa kanyang mga estudyante. Tulad na lamang ng pag-setup ng maliit na bahay, pagsiga ng apoy at marami pang in-related camping activities. At sa pagsapit ng dilim at dala na rin ng pagod ay agad na silang nagpahinga sa kani-kanilang tent. Kasama na doon si McWilliams. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa pagsapit ng alas 4 ng umaga ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng paghila sa kanyang ulo. Laking gulat niya na isa palang itim na oso na mahigit 300 pounds ang bigat. Walang magawa siya dahil sa hawak na nito ang kanyang ulo at para makawala ay kinakailangan niyang magpumiglas at lumaban. Habang isinasagwa ng oso ang paghila ay naisipan niyang sundutin ang mata nito, dahilan para mabitawan at pakawalan siya nito.
Inabot ng mahigit 15 feet ang layo ng pagkakaladkad sa kanya ng oso mula sa kanyang tent. Ang kanyang mga kaibigan ay nagising mula sa komosyon na narinig, pero sa paglabas nila ng tent ay tuluyan ng nakalayo ang oso. Tumawag agad ang isa sa kanila sa 911 at dinala siya sa ospital. Si McWilliams ay nagtamo ng malalalim na sugat sa ulo at mahigit na 9 na tahi ang inabot para maisara ang mga hiwa na natamo niya. Matapos ang pag-ataking nangyari ay agad namang kumilos ang mga otoridad ng Colorado Parks and Wildlife at hinuli ang oso. Sa kabila ng mga kalunos-lunos na pangyayari sa kanyang buhay, ay nagawa niya pa din magpasalamat dahil buhay siya. Maliban dyan, hindi daw siya matitinag sa kanyang pagmamahal sa mga outdoor activities, nang dahil lamang sa mga sunod-sunod na trahedya na nangyari sa kanya. At makalipas nga ang 7 buwan mula nang atakihin siya ng oso, ay di na siya linubayan ng kamalasan. Sapagkat sa pangatlong pagkakataon ay muntik na naman siyang mamatay dahil naman sa isang dambuhalang pating. Huwebes ng umaga sa isang beach sa Honolulu sa Hawaii, partikular na sa Beach of Poipo sa Kuniloa Bay, isa itong paraiso na maituturing ng karamihan. Dahil sa angking ganda ng kapaligiran, puting-puti ang buhangin, napakalinis ng dagat at masasabing perpektong pasyalan para makapag-unwind at makapag-relax. Kabilang na dito si McWilliams. Ang kanyang nakahiligan na gawin habang nasa dagat ay ang surfing. Masayang-masaya siya habang nagpapalutang sa mga alon ng Pacific Ocean kasama ang kanyang surfing board. Inakala ni McWilliams na tuloy-tuloy na ang kanyang kasiyahan, pero agad itong nabalutan ng pangamba at pagkatakot nang ito ay nagsimula nung bigla na lamang siyang nakaramdam ng isang bagay na tumama sa kanyang kanang paa at tumagas na ang madaming dugo. At nang makita ni McWilliams sa ilalim ng dagat ay laking gulat niya na isa palang dambuhalang pating na sinusundan siya. Nagsimula na siyang magpanik at mataranta dahil sa dugo na lumalabas sa kanyang paa na pwede pang mag-lead para sundan pa ng pating. Sa sobrang takot ni McWilliams ay nagawa niya pang makapagpakawala ng isang sipa sa pating. Habang nagpapatuloy si McWilliams sa kanyang paglangoy, ay nakikita niyang napakalayo niya pa sa dalampasigan. Tinatayang aabot pa sa may 50 yarda ang distansya para makarating sa baybayin. Pero sa kabutiang palad ay nakarating siya ng ligtas at buhay. Nang makarating si McWilliams ay agad naman siyang sinakluluan at tinulungan ng mga taong nakakita at dinala sa Urgent Care Center para mabigyan ng pangunang lunas. Tinatayang aabot sa 7 tahi ang ibinigay sa kanya ng doktor para maisara ang mga naiwang marka mula sa kagat ng pating sa kanyang kanang paa. Ayon sa doktor na tumingin na ang umatake kay McWilliams ay isang white tiger shark dahil sa marka ng kanyang mga ngipin sa paa na kadalasang lumalaki ng 6 feet hanggang 8 feet. At matapos ang insidente ay dali-dali naman ipinasara ng ocean safety officials ang Kuniloa Bay para na rin sa kapakanan ng nakararami. Batay sa pag-aaral na ang ratio o ang tsansa na nangyari kay Dylan McWilliams ay 893.35 quadrillion to 1. Ibig sabihin ay napakaliit ng tsansa ng isang tao na magkaroon ng mga ganitong engkwentro mula sa ahas, oso at pating sa loob lamang ng 3 taon at isa siya doon sa taong may tuturing na minalas. Sa kabila ng mga insidente na nangyari sa kanyang buhay ay laking pasasalamat pa din ng kanyang mga magulang na buhay pa rin siya sa dami ng kanyang pinagdaanan. Ano sa tingin nyo? Maswerte ba si McWilliams na maituturing dahil sa nakaligtas siya sa nakamamatay ng mga hayop? O malas dahil sa sunod-sunod na tragedya na nangyari sa kanya? I-komento lamang yan sa ibaba at pag-uusapan natin. At huwag rin kalimutan na mag-subscribe. Thank you and bye-bye!